Patuloy na hinahanap ngayon ang isang babaeng 2 linggo nang napaulat na nawawala. Ayon sa mga otoridad, huling nakita ang biktimang si Dina Ancheta na sa kilalang parisan na Diwata Pares dyan po sa Pasay City. Nagpaalam daw ito sa kapatid na makikipagkita sa kaibigang lalaki na nakilala lamang sa social media. Again, paulit-ulit kong sasabihin, taking responsibility is not victim blaming. This is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin. This is Pinoy Extreme. Kinabukasan ay hindi na nakontak ang biktima. Patuloy namang nagsasagawa ng backtracking ang mga otoridad. Now, when you say take personal responsibility, it means that you should be aware of the possible consequences ng ginagawa mo, ng sinusuot mo, ng pinopost mo, at ng sinasabi mo in public. Because again, as much as we wanted it to be good for ourselves at walang pwedeng mangyaring masama, hindi mo matuturuan yung mga ganong klaseng tao na hindi gumawa ng hindi masama. Kasi kung totoo yan at kung nangyayari yan at kung kaya nating gawin yan, malamang wala ng krimen na katulad ng ganyan. Base pa dun sa previous videos ko na kung saan nagsasuggest sila para lang maging sobrang laya ng mga tao from personal responsibility, is that maging proactive daw sa pangangaral doon sa mga taong manyakis or doon sa mga taong mangre-rape para wag nang gawin ito. And FYI, meron na tayong ganyan. Those are called schools. So, after natin mapangaralan yung mga tao on what to do, how to be, or how to act better, bakit may mga taong gumagawa pa rin ng krimen? It's because we cannot control their choices. Yes, we could influence them. Pero at the end of the day, sila lang ang makakagawa ng choices at hindi natin iyon mapipigilan. Unless of course, 'di ba? Yung mga thought police, yung naiisip pa lang andyan na sila. Wala namang ganoon. Hindi magkakaroon ng ganon unless kontrolin mo yung iniisip ng tao, which is we don't have any technology for that yet. So, anong magagawa natin? 'Di ba? After mangyari ang insidente na yan, pwede tayong mag-report sa police. Pwedeng makita pa yung tao, pwedeng hindi na rin. And yun kasi yung masakit doon. If the worst thing had happened, wala na tayong magagawa doon but parusahan yung taong gumawa nun. Pero the thing is, ano ba yung mas gugustuhin ko? If I would be the parent of that kid, no amount of punishment would undo the damage na nagawa sa kanila, nagawa sa magulang, at sa mga mahal sa buhay ng tao. Kahit patayin nyo ng paulit-ulit yung suspect, hindi maibabalik yung buhay na pwedeng mawala. At sana na-prevent if ever we could have been more responsible for our actions. This is Pinoy Extreme. Have a good